Mahilig tayong bumoto kasi sa split tickets no? Ibang presidente, ibang vice president. Pero ngayon lang sa buong kasaysayan natin mula nung martial law na ang pangulo at ang kanyang mga kaalyado sa politika ay ini-impeach ang vice president. Lalo na at ang vice president na ito, aminin natin, ang siyang nagpapanalo sa pangulong na kasalukuyan. Alam naman nating lahat, pare-pareho naman tayong wika nga political animals. Kung hindi sumama si Vice President Sara, si then Mayor Inday Sara, kay Bongbong as his vice presidential candidate at tumakbo si Sara na presidente, imposibleng manalo si BBM bilang Pangulo. Kasi tinitingnan ko yung profile mo, Sir Lito. Tumulong ka kay dating President Cory Aquino, kay Joseph Erat Estrada, of course, kay Senator Ping Lacson, kay Pinoy, kay PRRD at saka kay Isko Moreno. Wala yata sa listahan mo ang isang Gloria Macapagal Arroyo. Wala. Kasi nga nakiping Lacson ako noon. Alam mo naman, magkaaway sila nung panahong yon. Okay. Yes, Sir Lito, no? Elmer here. Sir, 7 presidente, no? Sa ngayon ba may nakikita kang pagkakaiba doon sa 7 presidente na dumaan sa isang Lito Bulayo decades ago? Ngayon, kumpara sa politika na nandito na tayo sa ating bansa ngayon, is there anything na comes out na malaking diferensya? Maraming pagkakaiba no? Yung kasalukuyan nating Pangulo at yung mga nauna sa kanya. Pero I will just zero in on one aspect, no? Bagamat nagkaroon tayo ng history ng awayan ng Pangulo at pangalawang Pangulo, either nagkaaway sila habang Pangulo na at pangalawang Pangulo yung isa, or hindi sila magkapartido, wika nga, nung sila'y tumakbo. Mahilig tayong bumoto kasi sa split tickets, no? Ibang presidente, ibang vice president. Pero ngayon lang, sa buong kasaysayan natin mula nung martial law, na ang Pangulo at ang kanyang mga kaalyado sa politika ay ini-impeach ang Vice President. Lalo na at ang Vice President na ito, aminin natin, ang siyang nagpapanalo sa Pangulong na kasalukuyan. Alam naman nating lahat, pare-pareho naman tayong wika nga political animals. Kung hindi sumama si Vice President Sara, then Mayor Inday Sara, kay Bongbong as his vice presidential candidate, at tumakbo si Sara na presidente, imposibleng manalo si BBM bilang Pangulo. Pero despite that, ngayon lang sa buong kasaysayan natin na ang mismong Panguluhan ang siyang nagsusulong ng impeachment para ma-disqualify sa susunod na eleksyon ang kanyang vice president na pinagkakautangan niya ng loob. At what is the reason for that, Sir Lito? Okay, there are many possible reasons, no? But kung minsan naiisip ko, parang like father, like son, parang deja vu. Ayaw nang umalis sa pwesto. Parang bang gustong natikman na yung kapangyarihan ng maging Pangulo ng Pilipinas, gustong sila na lang, no? Ganon din ang nangyari. Matatandaan mo, Elmer, nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., di ba? Under the 1935 Constitution, he was not allowed to run for a third election for the presidency, no? Ang ginawa niya, nag-martial law siya. Now, before that, nagtawag siya ng Constitutional Convention, and even before the convention was able to finish its job, nag-declare siya ng martial law, and for the next 14 years or so, more than a dozen years, he ruled as dictator. Di ba? Sir Lito, doon bang sa kasaysayan ng Marcos Sr., meron bang mga pagkakataon na natag siya bilang ingrato, walang utang na loob? Yung tipong yung mga dati niyang kasama sa politika, yung mga tumulong sa kanya ay tinalikuran ng isang Marcos Sr. noong nakapwesto na siya sa Malacanang. Yun ang pagkakaibang malaki. Hindi ginawa yun ng dating Pangulong Marcos, no? He was very loyal to his supporters and to his friends, and even to political enemies na hindi naman pagkatapos ng eleksyon ay inakit niyang sumama sa kanyang team as president, no? Hindi wika nga yung utang na loob as a very important ingredient in our character as a people ay hindi tinalikuran ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. Can we say na wala po niyan si President Marcos ngayon?
yang utang na loob? Mukha, maliban sa ginawa niya kay Pangulong Duterte at sa pangalawang Pangulong Inday Sara Duterte, hindi ba niyo napapansin na napakadali para sa kanyang manlaglag ng mga miyembro ng kanyang kabinete, no? Basta na lang wala na kayong trabaho, di ba? Kung isa wala naman kayong kasalanan, wala naman kayong ginawang masama, wala naman kayong corruption case or anything. Pero basta na lang kayo nilalaglag at humahanap ng iba, no? Of course, that is presidential prerogative, pero parang hindi ganyan ang mga nagdaang pangulo natin. Anong dahilan? Ano nakikita niyong dahilan? Well, hindi ako malapit kay Bongbong para malaman ko anong dahilan, Marlon, no? I really don't know. Uga-ugali yan eh. Ito na lang, sir, ito. Do you really think it's Bongbong Marcos who is running the country? Well, wika ko nga if it is somebody else running the country, then maybe it is the president himself who should either resign or be impeached. Because sa kanya pinagkatiwala ng taong bayan ang napakahalagang posisyon ng Pangulo ng ating bansa. Kung hindi siya nagpapatakbo at mga shadows ang nagpapatakbo, wala siyang karapatang manatili sa pwesto. Ano take mo po, Sir Lito, dun sa mga sabi-sabi, sa mga napag-uusapan na nakikialam mismo sa mandato bilang presidente sa mandato ni Bongbong Marcos, ang asawa niya na si Lisa Araneta Marcos? Well, marami tayong naririnig na ganyan. Pero remember also na yung kanyang ama, kako nga kuminsan like father like son, si First Lady Imelda rin nakikialam sa pamamahala ng ating bansa, di ba? To the point na she even became a cabinet member herself. Right. Pero, sir, yeah, go ahead, Pam. No, gusto ko lang pong dito sa mga recent events na nangyayari kasi you mentioned kanina po of the many presidents na natulungan ninyo, you were not with GMA because you were with Senator Ping Lacson. Yes. Now Senator Ping Lacson. Sir Lito, can you help us make sense out of the events na nag-unfold ngayon sa Senate? If you are, does that mean you're a staunch ally of Sen Ping Lacson, you say? Can we Well, ganito yan, noong 2001, nung bumagsak or rather na-depose ng EDSA 2, si Pangulong Erap at ako naman ang umuupo ng Presidential Advisor on Political Affairs, one week or so, mga first week of February yun kinausap ako ni Ping Lacson at ni dating Cavite Governor Ayong Maliksi na kung pwedeng i-handle ang campaign ni ano pa tawag natin doon, resigned PNP Chief Panfilo Lacson na gusto tumakbo senador. At pumayag naman ako at yun ang naging basihan ng aming political relationship. Later on, noong 2004, tumakbo siyang Pangulo ng ating bansa in a multi-cornered fight. Ako rin ang tumulong sa kanya noon. Tumulong din ako noon sa kanyang kampanya. I was both assistant campaign manager to then Congressman Ronnie Zamora, who was our campaign manager, and I was the spokesman of that campaign. Okay, with the leadership change na meron po tayo sa Senate ngayon, and then things happened na merong barilan, merong tinatawag na siege, merong under attack ang Senate. Is the Senate better under the leadership of Soto Lacson or is it better now under Alan Peter Cayetano and Loren Legarda? And why is everything happening? Why would people call it staged? Well, unang-una, hindi katakataka yung mga leadership changes sa Senado. That has always been happening in our history, whether pre-martial law or post-martial law, no? And because dadalwamput-apat lang sila, na lahat naman ay sabihin na natin mga nationally elected officials, ang tingin nila sa bawat isa, meron silang karapatang maging Senate President. No? So laging nangyayari yan ever since. Ang pagkakaiba lang nito ay yun ngang pagsipot ni Senator Bato de la Rosa na hindi inaasahan ng kabila. Dumating si Bato de la Rosa and he cast the 13th vote to elect Alan Peter Cayetano and therefore depose Tito Soto as President of the Senate. No? Naging very, kasi nga biglaan at syempre nagkaroon ng lipatan mula sa isang kampo papunta doon sa kabilang kampo, hindi naging maganda ang kinahinatnan ng mga relationships. Sinunda naman nitong
Alam mo, Pam, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Napaka high-handed na mga gawain ng executive department. First, yung NBI sinugod si Bato sa Senado, no, na wala namang warrant of arrest na pinakita. At ang may daladala ng warrant of arrest, isang ordinary citizen, si dating Senador Sonny Trillanes. Ngayon, pati si Marcoleta na senador, kinakasuhan ng ombudsman natin ng plunder. Ganun din si, matagal na rin nating narinig ito, si Senator Jinggoy Estrada. Malinaw na they're trying all efforts, all means, fair or foul, no? Para makialam sa dapat ay independent Senate, no? Ayan na nangyayari. Masyadong toxic ang politika natin, no, sa panahong ito. Which brings me to my next question, Sir Lito, no? From your own experience, no? 7 presidente. From the way the Senate looks right now sa kanilang mga political alignments, and it needs 16 to actually convict VP Sara sa isang impeachment trial, what are the chances of conviction and acquittal sa tingin mo dito ngayon sa current format ng Senado or current alignments nila? Well, impeachment has both a legal and a political aspect, no? Looking at it from the political aspect, parang napakahirap na ma-convict ni Vice President Inday Sara sapagkat ayon sa ating konstitusyon, 16 na boto ang kinakailangan para siya ma-convict. The threshold for conviction is quite high. At nakikita natin right now, 13 ang mayoriya na sabihin na nating pro-Sara at 11 lamang yung minoriya na hindi rin naman lahat doon ay anti-Sara, no? So parang napakahirap from a political standpoint. Again, from a political standpoint, 6 o 7 sa current senators will face re-election in 2028. At pag ikaw ay tumatakbong senador, maliban na lang siguro kung super popular ka, pareho ni Robin Padilla o ni Raffy Tulfo, at hindi mo makuha ang boto ng Mindanao at ng Central Visayas, na base sa lahat ng mga survey ay solidly Duterte country, mahirap kang manalo, mahirap kang ma-re-elect na senador. So on those two political reasons, no, parang pag yun ang inisip ng ating mga senator judges, hindi nila i-convict si Inday Sara. But the legal and to a certain extent moral aspect of this is one, tingnan muna natin yung mga charges, no, leveled by the House against the Vice President. Ito bang mga ito ay totoo o itong mga ito ay dinikta rin ng politika at will not stand the scrutiny in a fair trial? At pangalawa, so yan, depende na sa galing ng prosecution versus galing ng defense ni Inday Sara. Pero pangalawa, at sa akin mas mahalaga, the Senate, if 16 senators to convict, will have to overturn the mandate of the electorate, which is the sovereign will of the people. More than 32 million Filipinos from all walks of life elected her as Vice President. The highest number of votes ever in our entire history for the Vice Presidency. Para bang, sino ako, kung ako man ay senador, kung tayo ay mga senador at judges, sino tayo para i-overturn, baliwalain yung mandatong binigay, no, ng sovereign will of the electorate, no? Bakit 2 years from now naman meron ng halalan eh? Bakit hindi ipaubaya, no, yung desisyon or yung paghatol kay VP Sara sa electorate na siya rin naman naghalal sa kanya? Matatandaan ninyo na noong 2014, katakot-takot na mga graft, even plunder accusations were leveled against then Vice President Jojo Binay. Diba? Sa Senado rin yan. Si Trillanes, si Pimentel at si Cayetano ang naging taga-usig niya. Pero meron ba nag-file ng impeachment against Jojo Binay on the basis of those charges? Na kung tutuusin mo, mas well-founded kaysa dun sa mga charges na ngayon ay inile-level against Inday Sara. Wala. Diba? Wala. Bakit ngayon? Talagang malinaw na malinaw kasi kung talagang kung gagamitin mo iyong isipan, malinaw na malinaw. Gusto lang nilang i-disqualify si Inday Sara from the presidency in 2028, no? Kasi nakita nila ang lakas ng Duterte brand, no? Nakita nilang napakahirap matalo, no? So
in a very unfair situation, disqualify her from the race. Yun ang kanilang, malinaw na malinaw yung motibo di ba? Sir Lito, when you said a while ago, no, nakadepende po yung conviction or yung acquittal kay Vice President Sara, depende po sa galing ng prosecution and depende rin po sa galing ng defense. The prosecutors po are hiring private prosecutors because I believe Attorney Kapunan already joined as part of the private prosecutors. Is that saying somehow that the House is not very confident of the lineup that they have? Para sabihin natin na meron silang galing. Well, even in previous impeachment cases, kumukuha talaga ng private prosecutors, nagpapatulong sa private prosecutors. Panahon ni Erap Estrada, it was the firm, yung tinatawag na malaking legal company or partnership in the firm ang siyang tumulong as private prosecutors. At ang nagkaroon din ng mga private prosecutors nung panahon ni pag-impeach kay Chief Justice Corona. So I do not want to judge the qualities of the House prosecution team. Meron namang mga nagkaroon ng magandang trial experience sa kanila. Si Chel Jokno, naging dean pa yan ng College of Law ng LaSalle. Si Laila De Lima, na naging secretary ng Department of Justice, Pero siguro kailangan nila ng experts na mas magagaling or may kakayahan, kaya sila kukuha ng private prosecutors. Sa mga Actually, Go ahead, Marlon. Si Marlon muna. Sir Lito, nabanggit nyo kanina yung hayagang pakikialam ng Executive Department dun sa kaguluhan sa Senado. Sa tingin nyo, tungkol lang ba ito sa impeachment o tungkol ito sa inaabangang flood control scandal hearing ng Blue Ribbon Committee? Well, naging pivotal talaga itong flood control scandal sa ating politika dahil ngayon lang tayo nakarinig ng ganito kalaking iskandalo sa graft and corruption ng ating bansa. Ang pinag-uusapan natin over 3 years ay trilyong piso, 1.4 trillion pesos in taxpayer money. So nakahihindik at lalo na nung nakita ng taong bayan kung parang yung limpak-limpak na salapi, bilyong-bilyong nasa lamesa ng mga district engineer at ng mga kakawani niya. Talagang it shocked the nation. So nagkaroon ngayon ng flood control investigations in the Senate. At ang isa sa kinasasama ng loob, batay sa aking narinig naman, ng mga senador ay kung bakit noong si Senador Ping Lacson ang chairman ng Blue Ribbon Committee, ay bakit parang ang lahat ng ebidensya ay zero-in lang against kapwa senador. In this case, Chis Escudero, Joel Villanueva, Jingoy Estrada. Yung mga tinuturong mastermind na hindi naman katakatakang maging mastermind ay hindi tinatawag sa hearings ng Senado. So yun ay palagay ko isa sa mga naging dahilan kung bakit yung minority ay masama ang loob at isa sa dahilan kung bakit ginawa nila itong pagpalit ng liderato ng Senado. Actually, inamin nyo naman, sorry Kuya Gibi, sundan ko lang. Inamin nyo naman na nagkasama kayo ni Senator Ping Lacson at kahit paano natulungan nyo rin siya sa kanyang political career. Sa tingin nyo, saan nanggagaling o bakit nagkakaginto ang isang Senator Ping Lacson na alam naman natin yung advocacy niya nung nakaraan patungkol sa graft and corruption ay matindi, solid at talagang wala makaka-question. Pero bakit ngayon sa usapin ng flood control scandal mukhang lumambot siya? Ano tingin nyo ang dahilan, Sir Lito? Well, alam mo Marlon, bagamat na-associate nga ako kay Senador Ping Lacson, napakahirap basahin ng disposisyon at ng karakter ni Ping Lacson. Kung basa atypical na politiko yan He's not the typical politician na kung patutusin mo halos kukonti ang kaibigan, iilan ang kaibigan at miski mismo sa amin maraming sikreto wika nga na hindi siya naglalahad ng kanyang saloobin basta so hindi ko maintindihan ako mismo at marami sa amin hindi lang ako marami sa mga dating staff niya dating mga supporters niya ang naguguluhan ng isip at nagtatanong lalo na sa akin pa nagtatanong bakit daw ganyan si Ping Lacson ngayon si Senador Ping Lacson at ako naman wala akong maibigay na dahilan hindi ko rin alam kung bakit to be very honest with you. Sir Lito,
Yeah, let's go past the impeachment, no? And let's Yes, just Elmer. assume that VP Sara will be acquitted, no? At sabi nga nila, what doesn't kill you makes you stronger, and it seems no na yung kabila ay wala talagang credible opponent no against the Vice President doon sa 2028 elections. I'm very interested no. Kasi nung interview mo sa bilyonaryo ba 'yon? You exposed na may nag-meeting at yung may proposal for a constituent assembly para walang election in 2028. Kinumpirma din ito sa isang interview ni Senator Amy Marcos. Would you happen to again narrate to us ano ba talaga yung nangyari as per your information? Okay, Elmer, no? Noong bago magkaroon ng palitan ng Senate President o palitan ng leadership ng Senado, that was a Monday, no? May 13, if I'm not mistaken. May 11, I filed a column sa Manila Standard. Ang title ay The Plot, no? Kung saan inilahad ko yung isiniwalat sa akin tungkol sa CONAS or pag-convene ng Constituent Assembly upang baguhin ang ating konstitusyon. This was revealed to me and 9 other people on Thursday, the previous Thursday. Ano ba petsa yung 14. May Mga 14 po. Hindi. The previous week. May 10, May 9. 7. 7 po. The previous Thursday, noon, at out of the blue yun kinuwento niya na sa VIP lounge ng Soler, no? Soler Casino Hotel ay nandoon si Senate President Tito Soto kasama ang kanyang secretary si Mark Mendoza, dating Congressman Mark Mendoza, at si Speaker Bogie Laurel, kasama naman ang isa sa kanyang mga deputy speakers na si Attorney Ferdinand yata yun, no? Hernandez, taga South Cotabato. At ang tinatalakay, ang pinag-uusapan ay yung pag-convene nga ng Kongreso into a Constituent Assembly to amend or revise the Constitution. Ang binanggit sa amin ay magkakaroon daw or ang isa daw sa mga panukala ay magkaroon ng term extension para sa kasalukuyang re-electionist ng mga senador, 12 yan, at sa lahat ng mga congressmen. Term extension kasi gagawin nilang regional ang eleksyon ng Senado. Right now, we elect our senators nationwide. Gagawin daw regional at the ratio of either 2 per region, which means 2 times 18, 36, or 3 per region, which means 54 members of the Senate. So, to transition into that, i-extend na lamang yung term nitong 12 senador na either graduating or kailangan nang mai-re-elect sa 2028, no? Yun ang sinabi, no? Sa amin, no? Na at since we only have 2 years before the elections of 2028 as is scheduled under the present constitution, di inisip ko right after the SONA magkakaroon na ng ganyan, no? Mag-a-attempt na magkaroon ng Constituent Assembly. So yun ang sinabi sa amin. Ngayon ako naman, una, nag-usap kami ng 3 doon sa mga nandoon. Pagkatapos nun, at ang usapan namin, bakit isiniwalat yan sa atin? No? Na hindi naman namin tinetake up. Wala naman kami kamuang-muang o ka-idea na magkakaroon ng CONAS, no? Akala namin tulog na yung posibilidad na yan matapos yung pirma iniskatel sa Senado, di ba? So ang isip namin, considering na alam nung nagsiwalat na ako ay sumusulat ng column, hindi ito off the record, no? Hindi ito confidential. Kasi 10 kami at isa pa alam niyang manunulat ako at kuminsan nai-interview ako. So syempre parang kayo mga journalist kayo, scoop yun di ba? Yes, So isiniwalat, hindi ko naman isinulat na sa news item, sinulat ko sa aking column na lumabas nung May 13. Wala rin akong ka-idea na meron palang ugong sa Senado na magpapalit ng leadership, no? Nagkataon lang na May 13. And then after that, I was interviewed by your former colleague Pam and Marlon, si Trixie, no? Secretary Trixie Angeles, no? Sa bilyonaryo tungkol doon sa column ko. At doon nga siniwalat yung mga detalyang sinasabi ko rin sa inyo ngayon. Ngayon, hindi ko alam kung
si Senator Amy Marcos, una, tinanong ako ni Senator Amy patapos mabasa yung column ko. No? I mean, she was able, siguro yung staff niya, pinabasa yung column ko. So tumawag sa akin si Senator Amy at tinatanong kung ano yon, no? So sinabi ko exactly the same thing, the same story that I'm telling you now. At tinanong niya, sino yung nagsabi sa'yo? Sabi ko, hindi ko pwedeng sabihin yan, no? Hindi ko pwedeng sabihin yan. At dun sa interview naman kay Secretary Trixie Angeles, tinanong din ako ron at ang sabi ko, kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. Kaya miski kay Senator Amy, hindi ko sinasabi kung sino. Sinabi ko na lang, base na lang dyan, ikaw na magano. Kaya I think in her case, she must have, siyempre, senadora yan, marami ring sources kung sino-sino pa ang kinausap niya. At ngayon sinasabi niya, na hindi ko naman sinasabi niya na ang plano ay hindi lang term extension ng mga senador at congressmen, kundi pati ang Pangulo. No? Right. Siya, sa kanya na yon, hindi yung galing sa akin. At hindi yung sinabi sa akin nung source ko. Sir Ano ang Lito, chances na magtagumpay ito, Sir Lito? yeah, some Ano? question. Ano ang chances na magtagumpay ito? Well, una, palagay ko, kanya isiniwalat ni Senadora Amy. Actually, miski si Senate President Alan, binanggit yata ito sa kanyang mga press con, di ba? Siguro, precisely, para malaman ng taong bayan at magkaroon ng reaction against it. That was the same reason kung bakit sinulat ko naman ito. Dahil hindi naman hindi naman in confidence nung isiniwalat sa akin. At I had the interpretation na kaya sinabi sa amin, tandaan nyo, 10 kaming nakinig nun, sinabi sa amin at kaharap ako na manunulat ako, sinabi sa amin, dahil yung mismong nagsiwalat sa amin, hindi gustong mangyari itong CONAS na pinaplano ng liderato ng 2 kamara.